Magandang araw sa ating lahat at meron po tayo ditong isang marka ulit. At ito ay malapit lang dun sa may holes din na tinikod natin, yung may triangle na may dot. Mga siguro mga 30 meters lang ang layo nito at ang pagkakaiba naman ito ay nakaukit sa flat na bato. So naapakan po itong bato na to at inukit po doon, inukit doon, hindi to na wall kundi ito ay parang flooring na bato. So ito yung may makikita tayo symbol dito, may kanji dito at ito yung kanji. Ang una natin makikita rito ay ito, kahoy. So isang kahoy na symbol, isang kahoy na kanji, ibig sabihin na kahoy. And then meron tayong makikita ritong isa pang symbol, isa pang marka ay ito. Meron ditong dot, and the same time ito yung itsura niya. Ito ay isang passage. Nagsisimbolo ito ng passage or daanan or yung tunnel mismo. Okay, and then meron tayo rito. Medyo nabubura ng mga ito kasi napakaluma na itong marka. Okay, and then yan po nagsasabi ng ito kasi ay maraming meaning. Box tunnel under ang meaning ito. So, meron pa, ito. Meron pa tayo ditong isa. And then, yan ay arrowhead naman. Ito po ay nasa 270 degrees. 270 degrees po yung arrowhead na to. At ang ibig sabihin din po nito ay short distance. So, short distance po yan. Mga siguro 30 to 50 meters or 60 or 70 meters. So, sabi lang to ay short distance. So, sa kabuuan, meron tayong hinahanap na kahoy. Siguraduhin natin na ito ay old tree. So, panahon pa ng mga Hapon. So, may old tree na hinahanap tayo. And then, ito ay may tunnel. Ito po yung direction ng tunnel. So, ito po yung parang design ng tunnel. So, letter L na baliktad. Okay? So, letter L na baliktad. At sinasabi niya yung tunnel na ito ay nasa under the tree. So, under the tree po yun. So, and then, ito ay sinasabi po ito ay box. So, may container po yung nilalaman, ay may lalagyan po yung deposito. Okay, so may naka-box po yung deposito. So, hindi natin alam kung anong laman niya, gold ba or ibang mga precious metals or diamonds. Pero, merong treasure, as sinasabi niya. And then, arrowhead. So, asan kaya banda yun? So, meron po tayong arrowhead dito. At tinuturo niya po doon ay sakto tong west. Ito ay east. Ito ay north and south. So eksakto po 270 degrees, going 270 degrees. So susundan po lang natin tong arrowhead na to. And then pag sinundan po natin na to nasa 50 meters or 60 meters, mga ganon, matatagpuan natin ang isang slope. So meron po tayong slope na ganito itsura. May slope po tayong makikita dyan na ganyan. Tapos patad. So patad po yan. Okay. So medyo patad yan. Mabato rin to sa lugar na to. Maraming bato rito. So maraming mga bato. Mabato rin tong lugar. And then ngayon, meron ditong kahoy. Ito yung lumang kahoy. So ito yung lumang kahoy na tinuturo itong ng arrow na to. At sinasabi niya short distance lang. So malapit lang. So yun yung kahoy na tinuturo mismo ng arrowhead na to. And then siyempre yung entrance ng tunnel kung saan sila nagsimula nagdig ay dito. So ito po yung direction. Okay, so malamang dito yan pumasok sila dyan. And then saka nag letter J or nag letter L, baliktad. Okay, so baliktad na L. So yan po. So ang deposito ay nandito sa pinakadulo ng tunnel. So yan. So yun yung ibig sabihin yan. So yung kahoy sa baba niyan ay merong tunnel, nag letter L. At doon inilagay sa pinakadulo yung deposito. Okay, and then meron siyang container, nakabox po yung deposito. And then yun po yung ibig sabihin ng tawag to, ang marker na to. So simple lang, hanapin yung kahoy. At yung kahoy na yon sa baba niya ay merong naka-letter L na tunnel. At sa dulo niya ang deposito. And then saan banda yon? Ito yung nagtuturo papunta doon sa west. Short distance siya, short distance lang. And then naka-box yung
deposito. So yan lang po ang masishare ko ngayon. At ito ay base po mismo sa sa actual po na pag-interpret at nasa area po lahat talaga ito. So yan po yung interpretation ng markers na to na ayon doon po sa area kung saan ang markang ito ay naka-engrave. Maraming salamat po and God bless.